my beloved Boss Mike Cervera. Ang video ni Saldico. Ayan. Oh, nasan na ba si Rosie B? Nasan na si Leonora Brown? Leonora Brown, oh, tignan mo tong idol mo, ha? Walang yan to. Naniniwala pala sa expose ni Saldico. Ha? Naniniwala pala ito sa expose ni Saldico. Walang yan. Oh, eto na. Pakinggan nyo. Etong si Marcoleta. Pasok. Lumabas ang video ni Saldico. Wala na. Hindi na yata. Hindi na makapag nag-iisip pa kung itutuloy o hindi. Lumabas yung video ni Saldico, Eka. Ano sabi nila? Ano? AI yan. Kita nyo? Nagme-make choose na naman ito eh. Sino ho ang nagsabi sa atin na AI yun, mga kababayan? Kahit ho si Ping Lacson, hindi sinabi yan. Hoy, Marcoleta, makinig ka! Ang sinasabi ho ni Marcoleta ay AI daw, sinabi daw nating AI. Yung video, sino ho nagsabi sa inyo? Di ba mga kababayan ko eh? Sabi ni Ping Lacson, hindi. Walang kakwenta-kwenta yung sinabi ni Saldico. Di ba? Bakit ngayon sinasabi nito eh? AI daw. Wala akong nagsasabi sa amin, Ginoong Marcoleta. Walang ganon. Kahit ho ako, hindi ko sinabing AI yan eh. Sinabi natin na totoo, pinaliwanag natin na totoo kasi nga, sa page mismo, sa official page mismo ni Marcoleta. Di ba? Baka yung piluka mo, AI yan. Ano? Di kaya ganon? Kami naniniwala, yung piluka mo, AI yan siguro. Ano? Di ba? Ngayon, iyan ho yung fake news na naman na dala-dala niya. Para bang gusto niya na naman pasamain tayo sa kanilang mga grupo na pinapakalat daw natin na AI yung video ni Marcoleta, kundi ewan ko mga kababayan, bakit ganito ugali nito? Matanda na po ito eh, na dapat gumagawa na ho ng mabuti. Pero bakit ganun, nagsisinungaling pa rin. Sino? Sinabi ba ni Pangulo na AI yan? Sinabi ba ng Malacanang ni Atty. Claire, ni UC Claire Castro na AI yan? Sinabi ba ng mga senador na AI yan? Kundi pa naman bobot tanga to eh. Attorney nandiyan si Attorney Bueno. Subscribe nyo ha. Attorney Bueno, mga kababayan ha. Attorney, invite ka namin ha. Bingador. Bingador tayo, attorney ha. Alam mo na. Sinabi mo bang AI yon, attorney? Yung kay Saldico? Wala naman ho akong nakita na sinabi ng Malacanang na AI. Hindi rin binanggit ni Atty. Claire na AI. Bagkos, sinabi nga't sinagot eh. Di ba ni Atty. Claire? Ano yung pinapakalat na naman neto? Kaya minsan gusto ko na maniwala sa sinabi ni Carpio eh. Sabi ni Carpio, mahinang uri daw na abogado ito. Kaya ngayon parang gusto ko nang paniwalaan yun. Oo. Gusto ko nang paniwalaan yun. Atty. Bueno thank you po sa pagdalaw. Nandito na si Ma'am Emma. Buti na lang.
Galit na naman yung mukha niya, oh. Oh. Ano? Ano? Sasakain na naman nila yung transparency. Kita mo, sabay babaling yung sasanggain na naman nila yung transparency. Nako. Mahina talaga to si Marcoleta, talaga. So, ibig bang sabihin, naniniwala ka doon sa sinasabi ni Saldico? Wala na, Marcoleta, hindi nyo na mapapababa si Pangulo sa paganyan-ganyan nyo. Hindi nyo na mapapababa si Pangulong Bongbong Marcos kahit na gumawa ka ng ganyang eksena mo. Mukhang huli yata sa balita ito. Marcoleta, yung mga pinangangahas ng kampo ni Duterte, wala na. Oo, mukhang sumusuko na, kumakambyo na. Oo, ikaw na lang yata natitira, ano? Sa bagay, nanalo ito sa boto ng mga didis na tatanga-tanga eh. Palalabuin na naman nila. Kita nyo, palalabuin, malabo naman talaga, bobo. Tanga-tanga na itong matanda na to, mga kababayan. Palalabuin na naman daw nila yung expose ni Marcoleta. Malabo naman talaga eh. Uy, sabihin mo nga kay Chis Escudero, daling ka sa pinagpatatoan niya ng kilay niya. Hindi na namin makita kung kilay ba yan o kunot ng noo mo yan, ah. Di ba, no? Ibang klase. Tingnan nyo, malabo naman talaga. Ang dami na nga nag-debunk eh. Maleta pa lang, Remoa, sabi ni Gutesa. Tapos biglang naging mumurahin na lang. Yung pong kahapon, tinalakay natin. Oy, ikaw, makinig ka. Paulit-ulit lang yung sasabihin niya. Nakikita mo ba tong nasaan na yon? Yung kahapon, yung ebidensya, pasok. Nakikita nyo ba yan, mga kababayan ko? Ito yung tilalakay natin kagabi. Yung po, yung mga maleta nandiyan dyan, may sports car. Ha? Paano nangyari na ang isang Saldico ay makarating sa Davao? Paano nangyari na yung mga maletang pera na sinabi ay sa Malacanang diniliver, bakit napunta sa Davao? Baka naman sa Davao nagdi-deliver. Hindi kaya? Mga kababayan ko, tanong ko lang kasi sabi rito, reference LTO Regional Plate Codes. According to Auto Industria, L is assigned to Region 11, Davao Region. For official LTO plates. Kita nyo, mga kababayan ko. Good day, sir. Di pala makasend picture dito. Yung conduction sticker ng sports car sa video ni Saldico ay Davao Region naka-address at House of Representative. May-ari niyan, taga House of Representative daw. Kita nyo ho, mga kababayan ko. So, ibig sabihin, baka naman ito ay deliver ni Saldico nung panahon ni Digunyo. Di kaya? Marcoleta, isa lang to Isa lang to sa malabo na pahayag at testimonya at binubulgar ni Saldico. Malabo. Malabo, mga kababayan ko, malabo. Ang tanong ko nga ngayon, kung sa Davao ito, hindi kaya nung panahon ni Digong dinideliver itong mga male-maleta na to? Bakit? Paano nangyari na si Pangulo nasa Malacanang, si Speaker Martin Romualdez na kagalang-galang ay nasa Forbes Park naman? Diba? Mga kababayan ko, paano nangyari na nasa Davao yung address? Si
Speaker Martin Romualdez na kagalang-galang at ang Pangulong mahal na mahal ng bayan eh. Taga Davao ba? Di ba? Taga Davao ba? Kaya ako mga kababayan, ako'y duda dyan. Ano? Duda ako na yaan ay nangyari kung totoo man na yung mga picture na yan ay nangyari nung panahon, panahon ni Pangulo. Baka ito ay nangyari nung panahon ni Digong dahil close na close itong si Saldico sa mga Duterte noon. Ayan o! Oh! Kita nyo? Oh, ang ganda ng tawa. Sabi siguro ni Saldico, Mr. President, na-deliver ko na kay Pulong yung mga mali-maletang pera. Alam nyo naman, matagal ko nang sinasabi ito, na ang trabaho at gawain ng mga Duterte ay mahilig talaga na ibintang sa iba. Nakuha nyo? Ulitin ko lang. Ang mga Duterte, mahilig sila na ibintang yung gawain nila sa ibang tao. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Oh. Ayan, no? So ngayon, alam nyo na. Kaya kayo, magtaka na. Paano nangyari? Ito, paanong nangyari ito? Nasa Davao Region pala, at ang may-ari ng sports car na kulay gray ay taga House of Representative. Taga Congressman ito. Di ba? Congressman ito. Di sana mga kababayan yung litrato sa pamamagitan ng conduction sticker, siya naman lang NCR o kaya diyan, no, dito sa Luzon, no? Kahit Luzon na lang. Kahit taga Luzon na lang sana. Pero mga kababayan ko, hindi huy. Tumawid dagat mga kababayan yung sasakyan eh. Hindi po maaari kailanman yung sasakyan na galing ng Mindanao, dadalhin mo pa ng Luzon, malabong mangyari. Maaring mangyari, pero madalang na mangyari yan, madalang. Mas maniniwala pa ako, yung sasakyan galing ng Luzon, dadalhin mo ng Mindanao. Diba? Yan po yun. Pero eto maliwanag. Si Speaker Martin Romualdez na kagalang-galang at si Pangulong Bongbong Marcos na mahal ng bayan na dinadamay ni Saldico ay nasa Malacanang at nasa Forbes Park, kapitbahay ko si Speaker. Paano yan? So kung congressman pala ang may-ari ng sports car na yan, sino kaya yan? Sino? Wala. Oo. So ngayon, alam nyo na. Paki-comment na lang mga kababayan kung ano masasabi nyo dyan. Oo. Alam nyo naman, meron pa tayong tatrabuhin at ipapahinga lang natin ng ating boses. Kagalang-galang naman Oh, yun ang gusto nyong marinig, di ba, Jojo Chavez? Oh, so paano mga kababayan? Sana bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Mamaya may ibibigay ko yung link kung kaninong kotse yan. Ibibigay ko. Magbibigay ako sa inyo ng clue, magbibigay ako sa inyo ng mga, magtuturo kung sino. Ayan na, wala na. Di ba, nang hiling ka sa akin, 3 beses, 3? Sinasabi ko sa kanila, may kapangyarihan ako, na nagiging genie ako. Pag pinatong ko sa balikat nila yung kamay ko, kaysa pag nakita nila ako, pa-picture lang, sige, pa-picture. Nung pinatong ko yung kamay ko sa balikat ni Jen, humiling ng 3, natupad.
Kasama doon yung hiniling niya. Sana'y daw, maangkin niya ako. Ayun, nagkatotoo. Di ba? Amaming ka na, hindi ka naman makukulong eh. Eto na. Bye-bye po, maraming salamat. Our beloved Boss Mike.